Magandang araw sa ating lahat. Ikaw ba ay may nakababatang kapatid? Madalas ba kayong naghihilian sa gawaing bahay? Halina't tunghayan ang kwento ni Bonnie Bubuli. Ang kwentong ito ay isinulat ni Richard Christian Reyes at iginuhit naman ni Manuel B. Brudo Jr. Sa isang malayong sitio sa lungsod ng Antipolo, nakatira ang pamilya ng magkapatid na sila Bonnie at Bonbon. Sila Bonnie at Bonbon ay palagi nag-aasaran at nag-aaway. Isang araw, habang si Bonbon ay abala sa kanyang takdang aralin, si Bonnie naman ay aliw na aliw sa panonood ng kanyang paboritong palabas sa telebisyon. Dumating ang kanilang nanay na pagod sa pagtitinda sa palengke. "Mga anak, bakit naman napakakalat ng bahay?" Pabulyaw na tanong nito. "At ang mga pinggan, bakit hindi pa nauurungan?" Sunod pa nito. "Si Bonbon po ang dapat maghugas ng mga plato, nay." Pasigaw na tugon ni Bonnie. "Ha? Ako na naman? Kahapon ako nang naghugas eh." Agad na tugon ni Bonbon. "Ako ang panganay, kaya ikaw dapat ang maghugas ng pinggan." Galit na sagot ni Bonnie habang sabay kutos sa kapatid. Kasabay ng malakas na iyak ng kanyang kapatid ay ang malakas na sermon ng kanyang nanay. "Aba Bonnie, nakita mo na nga bala sa paggawa ng takdang aralin ng iyong kapatid. Bakit hindi pa ikaw maghugas? Wala ka namang ginagawa." Wika ng kanyang nanay. "Nay, palagi na lang ako ang iyong nakikita," sagot nito. Sabay takbot padabog na sara ng pinto. "Palagi na lang ako ang may kasalanan. Ako na lang lagi ang inuutusan." Pabulong-bulong na pagmumukmok ni Bonnie habang naglalakad patungo sa kakahuyan. Sa sobrang inis ni Bonnie, napagbuntungan niya ng galit ang mga bubuling kanyang nakita sa kakahuyan. Simula nooy, paghabol ng mga bubuli ng may hawak na patpat ang patuloy na ginagawa ni Bonnie tuwing siya ay napapagalitan ng kanyang nanay sa pang-aasar sa kanyang kapatid. Kung minsan namay, pagkuha ng mga butiki at pagputol sa buntot nito ang ginagawa niya kapag umuulan. Isang hapon, habang galit na naghahanap ng bubuli sa kakahuyan si Bonnie, siya'y nadulas at nawalan ng malay. At ang sunod niyang nakita ay isang magandang diwata ng kakahuyan. "Sino ka?" tanong ni Bonnie. "Ako ang diwatang nangangalaga sa mga halaman at mga hayop sa kakahuyang ito," sagot nito. "Nakarating sa akin ang mga hinaing ng mga bubuli at butiking inaapi mo sa tuwing ikay na pagsasabihan ng iyong nanay." Dagdag pa nito. "Pero hindi ho ako yun," sagot ni Bonnie. "At ibig mo pang magsinungaling," tugon ng diwata. "Dahil sa pananakit mo sa aking mga kaibigang bubuli at butiki, ikaw ay magiging kagaya nila, isang maliit na nilalang na walang ibang kayang gawing kundi matakot at magtago." Dagdag pa nito. Hindi pa nakasagot si Bonnie ay agad nagbago ang kanyang anyo na tila isang malaking bubuli. Pauwing umiiyak si Bonnie dahil sa pagbabago ng kanyang anyo. Lumilipad na bunot at palo ng walis na may kasamang malalakas na sigaw ang agad na bumugad sa kanya. "Yak! Ang laki ng bubuli! Alis! Nakakadiri ka!" bulyaw ng kanyang nanay. Malalaking bato naman at hampas ng mga patpat ng mga batang humabol sa kanya ang sunod na kalbaryo ni Bonnie. "Tulong! Tulungan ninyo ako! Hindi ako bubuli! Tawa ko!" Umiiyak na tumakbo si Bonnie sa kakahuyan nang may isang malaking pusa ang umabol sa kanya na ibig naman siyang kainin. Siyang nagtago sa isang maliit na kuweba at nagdasal. "Patawarin na po ninyo ako. Hindi ko na po ulitin ang pang-aapi at pananakit sa mga mas maliit at mas bata sa akin." Umiiyak na sabi ni Bonnie at sa labis na pag-iyak, siya ay nakatulog. Nang siya ay magising, nagulat siya nang makita niya ang kanyang nanay na nakatingin sa kanya at inaabangan ang kanyang pagising. "Nay, ano po ang nangyari?
Bakit po kayo umiyak? Tanong ni Bonnie. Nakita ka ng iyong kapatid sa kakahuyan na walang malay. Sagot ng kanyang nanay. Agad na niyakap ni Bonnie ang kanyang nanay at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa. Pangako, Nay, hindi ko na po ulitin ang mga ginawa ko. Umiiyak na sinabi ni Bonnie. Masaya ring niyakap ni Bonnie ang kanyang kapatid at tinulungan ito sa paggawa ng takdang aralin. Na noon ay naging matulungin na at mabuting bata si Bonnie. Anong magandang aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Isulat mo sa iyong journal at ibahagi sa iyong magulang.